Hello, magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong dalawang issue na pag-uusapan. Dalawa lang po muna ngayon Kasi pag masyadong marami akong na iksisingit, hindi na hindi napapansin yung iba. So ito unang-una, ito ang dami nagpasa sa akin ito eh. Ito yung isa sa issue na gusto kong talakayin noon. Pakilala niyo si Gabriel Go. Yung may vlog to eh, or may kasamahan siya na vlogger na yung nanghuhuli sila sa... Minsan pinapanood ko to eh. Pagka nagki-clearing operations ang MMDA. Now, may issue ditong kinasangkutan si Sir Gabriel Go. Ito may isang pulis siya na pinagsabihan na nabastos daw. Ayan ang title dito, Gabriel Go ng MMDA na nambastos sa PNP. Pero ang alam ko issue nito, mukhang ididemanda siya ngayon dahil pinahiya niya daw yung pulis. Panoorin nga natin. Okay, pasensya na sir pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero Hindi mo muna yung ticket, hindi maganda yung approach mo, hindi ko gusto. Sorry po. Yung offense na nagawa ni Mr. Go sa PNP, talagang medyo malalim ang tama. Kasi yung he was berating a police officer, a commissioned officer at that, meaning isang miranggo, police captain yung kanilang pinapagalitan at pinapahiya. Yung offense is made against, not just against Captain Felipe, who is a very good officer, but also against the 225,000 strong members of the Philippine National Police. Panoorin pa natin para alam natin. So ito yung vlog. Tikitan nyo kayo mga motor. Pinagsabihan ko na po kayo eh. Ay, mga motor! Tikitan nyo nga, halika, baba kayo. Lahat. Ayan na yung linya nyo. Kinausap ko na yung station commander nyo, sabi ko walang lalagpas dito eh. Pasok ko na lang sir. Apo. Sige, hintayin mo muna yung ticket mo. Apo, antayin ko na. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw niyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin ko, tinikita mo? Okay, pasensya na sir pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero Hindi mo muna yung ticket, hindi maganda yung approach mo, hindi ko gusto. Sorry po. Ako na humingi ng pasensya sir. Pasensya na po. Kasalanan ko naman po. Hindi, ang akin yung approach mo. Sorry sir, sorry po. Ano po? Sige. Bayaran ko na sir. Hindi problema yung bayad, ang sa akin yung approach natin. Sorry. Diba? Po. Nung nakita mo ko, ay, Oo nga sir, hindi. pag wala ako, ganun na lang. Hindi, okay lang sir. Pasensya na po. Ako na humingi ng pasensya. Attorney, nabalitaan po namin na nagpunta raw ho dito si Mr. Wait lang, kayo, ano ba kayo doon? Pabor ba kayo sa ginawa ni Gabriel Go? Na pinahiya niya yung captain daw yun eh. 'Di ba? Gabriel Go ng MMDA. Pwede ho ba naming, pwede ba kami makabalita kahit paano kung ano yung mga pwede nyo pong sabihin sa madla hinggil po sa inyo ng pag-usapan? Siguro, David, teka muna ako sa sagot dyan. Okay. Yung Mr. Go was very, Napulcom to, no? kind enough to reach out to me personally. Hiningi niya yung number ko, inahanap niya, at sinubukan niya mag-reach out sa National Police Commission at ako yung makausap. Pinaunlakan natin siya. Dito pa ako ngayon sa opisina. Mag-alas 8 na ng gabi o na Saturday. Totoo na-appreciate ko ang kanyang paglapit. Yung aming eksaktong pinag-usapan, siguro baka hindi ko na ma-disclose at kung anong gagawin niya at ano sanang request ko sa kanya. Siguro siya na ang gumawa nun kung may gagawin man siya. Feeling ko public apology, no? Pero suffice it to say na this needs closure at the soonest possible time.
yung offense na nagawa ni Mr. Go sa PNP talagang medyo malalim ang tama. Kasi yung he was berating a police officer, a commissioned officer at that, meaning isang may ranggo, police captain yung kanilang pinapagalitan at pinapahiya. Yung offense is made against not just against Captain Felipe, who is a very good officer, but also against the 225,000 strong members of the Philippine National Police. Yung offense was also done against all previous members of the Philippine National Police who wore that uniform. Kasama na doon, David, yung dalawang magulang ko, na yung aking tatay at nanay na parehong pulis din. Kasama na rin sa nasaktan yung mga gusto magpulis na medyo nabastos dun sa pagkakatira ng ganon ni Mr. Go at ng vlogger na si... So to make the long story short, na-offend ang buong PNP daw ayon dito sa Napolcom. Sorry sir, hindi ko po kilala si sir pero alam ko siya official sa Napolcom Pero according dito, na-offend daw. Pero ito yung mga titingnan ko at the past, ginagawa na dati yan kahit sila Eliazar pa dati. Na nila yung paggago yung miyembro nila. Ito nga sinisibak yung mga ito Eliazar. Maharap sa reklamong neglect of duty at 1 hanggang 2 buwang suspensyon ang mga pulis na nahuling tutulog-tulog habang naka-duty. Ang isa sa kanila akmang bubunot pa ng baril ng maalimpungatan kanina. Narito ang report ni Bam Alegre. Diba nangyayari na dati to? Nagulantang ng malimpungatan si Police Staff Sergeant Danny Servito nang bulagain at gisingin ni NCRPO Chief Police Major General Guillermo Eliazar. Natutulog kasi siya sa desk habang naka-duty sa PCP2 sa Pote Las Piñas. Sa gulat niya, napahawak pa siya sa baril at akmang bubunot kaya agad kinumpiska ang kanyang service firearm. Kamot ulo ang pulis habang sinesermonan ni Eliazar. Sa kalabi na... Ngayon, napapansin ko may mga utak teleserye dun sa doon sa comment section na hindi mo nyo iniintindi, pagod lang yung pulis. Men, alam mo, ang duty mo, ang duty mo is ganyang oras. Bakit ka matutulog? Pwede mo ba ikatwiran yan pag call center agent ka? Pupunta ka dun sa time ng duty mo, inaantok ka, matutulog ka lang? Hindi pwede. Kaya ka nga inassign sa ganyan, dapat mapaghandaan mo yan So hindi na bago yan. Pati nga yung yung chip nila 'Di ba? Ito natutulog din ito, no? Hindi sa social media ito ginagawa, sa mainstream media pa. Kapag yung mga hanay ng pulis ganyan. Ito naman si Albay. May mga yan baka sabihin niyo mga mababang ranggo lang yan. Meron siyang mga pinapahiya dito na na si Albayalde din, ganyan din, no? Hindi ko na ipapakita yung kay Duterte na minumura niya yung mga pulis. May video din nun yung mga eskalawag, minumura niya Pero baka sabihin niyo, hindi, ugali talaga ni Duterte yan Pero dito tayo sa mga nangyayari ito. 'Di ba? Yung mga pamamahiya na yan. Kagigising mo lang, di ba? Totoo, hindi. Huwag kang magsinungaling sa akin, pare-reporting ka sa akin. Kagigising mo lang, isip na. Di ba? Mas brutal pa nga ito Kahit ikaw, kagigising mo lang di ba? Di ba? Dapat nagpapatrolya kayo. Huling natutulog ang mga pulis na nakatalaga sa Barugo, Caloocan Police Station ni NCRPO Police Director Oscar Albayalde sa kanyang pag-iikot. Ilang kayong tulog dito? Di ba dapat kayo nagpapatrolya? O dapat natutulog kayo? Diba, ginagawa na dati yan. Hindi na bago yan. Kahit ito itong mga ganito, pinapahiya nila yung Inaksyon naman ang mga empleyado sa ilang ahensya ng gobyerno sa Pampanga na hindi raw ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ang nakahuli sa kanila, mismong Civil Service Commissioner pa. Tamo. Aksyon. Ito, Civil Service Commissioner.
Subsob sa trabaho ang mga pulis. Pagpasok ni Civil Service Commissioner Aileen Lisada sa Dolores Police Station sa San Fernando, Pampanga. Pero ang isa sa kanila, cellphone games pala. Ito ha, kasi pwedeng ikatwiran. Yung naninita naman kasi bungo na yon, ano yon? Hindi naman opisyal ng pulis. 'Di ba? Hindi naman po opisyal ng pulis yon. Yung MMDA siya pinapahiya niyo yung pulis, ibang ahensya. Ito Civil Service Commission ginagawa din Sunod na pinuntahan ni Lisada ang isang barangay health center. Ito health office pa yan. Dapat DOH ang may under niyan. Na humihingi ng pasensya dahil nag-lunch daw muna ang mga nurse at wala silang kapalitan. Ang empleyadang ito naman sa DOH San Fernando, inabutang nanonood ng videos sa cellphone. Sa City Health Office, hinanap ni Lisada ang doktor pero wala raw. Diba? Doktor pa yon. Hindi kumbaga ibang ahensya siya. Naka-seminar po. Nagpakuha si Lisada ng blood pressure at binigyan pa ng reseta na pinirmahan daw ng nurse ng ibang pangalan. A very alarming situation here kasi nurse po siya. Hindi siya pwede Prescription. But the one to sign must be a doctor. Ang nag-sign ng prescription ay yung... Diba? Ang daming nangyaring ganyan. Sa akin, no? Para sa akin, yes. Kung napahiya yung police captain, napahiya Diba? Nakakahiya naman talaga yun. Kaya lang, kung mapapanood mo yung video ni Gabriel Go, nangyari na pala dati na sila ay napagsabihan na, pati yung commander nila dati, napagsabihan na, parang wala lang. Nakakabastos naman talaga yun sa trabaho ng part ng MMDA. Diba? Kung mapapanood mo yung isa, nasa na ba yun? Ayan na hindi niya nyo. Kinausap ko na yung station commander nyo, sabi ko walang lalagpas dito Diba? Kinausap na yung station commander nyo bakit ganon? Diba? Tapos, pag mapapahiya, kasalanan pa nung yung pag-video na yan, nasa public, ako para sa akin, nasa public yan Kasi parang Data Privacy Act daw yung walang expectation ng privacy sa public. 'Di ba? Yung pamamahiya na yun, I don't know kung anong kaso yung pamamahiya na yun, pero ginagawa yun ng ibang officer nyo sa inyo din. Anong difference nun kung officer nyo ang gagawa doon sa ibang gagawa? Alam nyo, yung message na pinapahatid para sa akin, yung message na pinapahatid nitong taga Napolcom na napahiya sila tapos kakastiguhin niya si Gabriel Go. Parang ang mensahe nun, kailangan untouchable yung mga pulis Kasi alam nyo, pag nanghuhuli kasi, madalas na issue yan na bakit kaming mga ordinaryong motorista lang ang hinuhuli nyo? Bakit yung mga may posisyon hindi nyo hinuhuli? Bakit yung mga pulis hindi nyo hinuhuli? Pag kami hinuhuli nyo. Ngayon ginagawa na, ayaw nyong tulungan yung MMDA. Diba? Sabi niya gano'n, anong sabi dito ni Sir? Yung offense na nagawa ni Mr. Go sa PNP, talagang medyo malalim ang tama. Kasi yung he was berating a police officer, a commissioned officer at that, meaning isang niranggo, police captain yung kanilang pinapagalitan at pinapahiya. Yung offense is made against not just against Captain Felipe, who is a very good officer, but also against the 225,000 strong members of the Philippine National Police. Yung offense was also done against all previous members of the Philippine National Police who wore that uniform. Kasama na doon, David, yung dalawang magulang ko, na yung aking tatay at nanay na pareho. So ang sabi niya, yung offense daw na ginawa ni Sir Gabriel Go ay hindi lang daw na-commit kay mismong kay Captain Felipe lang yung pinahiya niya, kundi daw sa buong kapulisan daw. 'Di ba? Paano ma-offend yung buong, ibig mo sabihin mga pasaway din yung buong kapulisan? Hindi naman siguro. Talaga nagkamali lang talaga yung kasamahan nyo. Ako sa akin, mas maganda rin ipakita sa publiko yun, hindi dahil sa pagmamayabang para lang makita talaga ng tao na fair.
Kasi kung gagawin nyo yan, wala nang mangangahas na, wala nang mangangahas na kastiguhin ng mga pulis. 'Di ba? Hindi naman ordinaryong tao yung yung sumita dun sa pulis nyo eh. May posisyon din yun eh. Ang pinoprotektahan lang ng MMDA na yon yung mandato nila na hindi ginagalang ng pulis nyo. 'Di ba? Anong message ang hinahatid nyo diyan? Na untouchable kayo? Pag nagkamali, yung pamamahiya na yun, given na yun eh. Hindi naman niya kasalanan yun kung napahiya siya dun eh. 'Di ba? Hindi niya naman kasalanan kasi parang medyo maangas pa yung sagot daw. Kung i-rewind nyo lang yung mismong hindi nagustuhan ni Gabriel Go yung sagot sa kanya. Kaya nagpapakumbaba siya dahil parang feeling niya may nagawa din siya mali. 'Di ba, men? Bakit nyo kukonsintihin yun kung talagang mali? 'Di ba? Nakita nyo naman yung mga yung mga past superior nyo, sila Eliazar, sila Albayalde, 'di ba? Ganyan din naman yung yung pamamahiya dun sa kapwa nyo. Kaya may ranggo pa yan, pulis pa rin yan eh. So ibig sabihin pag may ranggo, wag ipahiya. Kayo naman. 'Di ba? Instead na na magtulong-tulong kayo diyan, parang nag-aaway-away pa kayo. Mau-offend yung mga kasamahan yung pulis kung mga pasaway din yon. Kung hindi pasaway yon, ba't nyo ihahanay sa inyo yung isang pasaway na yon, 'di ba? Mali. Although sige na-offend kayo siguro pag ayusin nyo pwede, 'di ba? Pero iparealize nyo sa isa't isa na may mali talaga yung pulis. Pero yung kakampihan nyo yung pulis na nagpasaway, na lang ang dating sa aming mga ordinaryong tao niyan, sir? Na hindi kayo pwedeng sitahin ng ganon? Kung tutuusin nga, dapat talaga kayo sitahin dahil public servant kayo eh. 'Di ba? Bakit kayo magagalit pagka sinita kayo? Hindi, anong tingin nyo doon mga kababayan ko? Comment kayo sa baba ha. Gusto ko malaman yung opinion mo. Proceed tayo dito sa next video. Ito ay pinasa ni Ma'am Ashley Mendoza. So ito yung video. Wait lang ha, naglo-load pa po eh. Tingnan nga natin. Ngayon po lang po uuwi po ako ng Coron. Sige, pumirma ka, wala namang problema. Pero bawal itong ginagawa ng pasyente, yung video. Bawal yan eh. Bawal ito. Pero tingnan natin sitwasyon na dun sa pag-video ng pasyente, na yung bawal na yun talaga. Bawal talaga yan. Kasi pwedeng mangyari, may mga pasyente dyan na ayaw niyang makita na sa bagay, ang tagal na pala nito eh. April 7, 2021 pa. Sige, pero tingnan natin. Kasi pwedeng mangyari, may mahagip siya dyan pasyente na ayaw niya talagang malaman na nasa ospital siya. Pero ang pag-uusapan lang natin itong issue na to. Ngayon po lang po uuwi po ako ng Coron. Sige, pumirma ka, wala namang problema. Umuwi ka kung gusto mo. Talagang uwi po ako. Oo, thank you. Mas kakaloka po kayo. Ikaw ka nakakaloka. Talaga? Talaga. Kung ayaw mong tanggapin yung sinasabi ko, pues... Tanggap ko po na wala ng baby ko. Hindi mo tanggap. Pero wala po kayo explain na maayos. Kahit Yun lang hindi po pa yung ako akin. nag-explain. Talaga? Kahit hindi pa ako nag-explain, hindi ako nagsungit Oh, sa'yo. doktor nga kayo, pero ba't ganyan kayo magasgas sa akin? Wala po kayo talagang kwentang doktor, hindi kayo marunong. Walang kwenta kung walang kwenta sa'yo. Oh, yun lang Marami ako pala eh. natulungan dito. Oh, Pero hindi sige, ako yung nagan kamay sa'yo. mo, ganyan mo. Ano? Ang pakailan mo? May karapatan ako. May karapatan ka mo. Pues may karapatan Pero ka. doktor Hindi ka. ko tinatanggal ha. Hindi ko tinatanggal, sumigaw ka. Pero ikaw, tinatanggal mo. Talaga? Ako. Ano sinasabi mo dinuduro? Na ngayon, kung dinuruin kita. Good May luck na lang karapatan po. ako sa'yo. May karapatan akong gawin na gusto ko. Ikaw din. Katulad niyan, sabi mo, gusto mong umuwi. Hindi lang pipigil sa'yo. Uwi talaga ako. Oh, thank you. Oh my God, ako ba tinatakot mo? Sino ba ang mamatay sa infeksyon? Ako? Bakit? Ang Ikaw lang ba ang na kaya doktor? ng puwerta mo? Ikaw lang ba ang doktor? Bakit? Sige, di ba't ka pumunta Uuwi ako dito? ng Coron, doon na lang ako. Kay Ay, gusto mo, talaga magpapaano. naman. Lahat nga ng taga-Coron nandito eh. Gusto mo, tanungin mo sila. Ngayon may darating pa. Wow ah. Wow talaga.
Mas believe ako kay Dr. George D. Oo, Castro. Mas magaling siya kay Bakit? sa'yo. Wala naman dito walang kompetensya eh. Sige, ano ka to kay George? Asa si George? Sa Maynila. Okay. Mabuting ka ni George? Bakit? Sinabi ko ba? Okay. Hintayin mo si George. Hindi porket na hindi nag-explain, hindi marunong gumawa. Ano? Kanina sinasabi mo ba dali na yun, hindi mag-explain. Ito ha, ang senaryo na to, viral ngayon sa social media ang pagtatalo sa pagitan ng isang pasyente at isang doktor sa loob ng Kulyon Sanitarium and General Hospital sa bayan ng Kulyon, Palawan. Makikita at maririnig sa video ang pagnanais ng pasyente na makauwi na matapos itong manganak sa naturang pagamutan. Ayon sa pasyente, na kinilalang si Elizabeth Cuaton ng Barangay Borac, bayan ng Coron, Palawan, nais din lamang nitong humingi ng tamang paliwanag sa pagkamatay ng kanyang bagong silang na sanggol. Samantala, sa pakikipag-ugnay ng Radyo Bandera kay Dr. Arturo Conanan, Chief ng Hospital Kulyon Sanitarium and General Hospital, bumuo na ng investigating panel upang malaman ang punot dulo ng naturang insidente. Now, dito sa, nasa medical field din po ako, no? Diba? At nakaranas na akong mag-work sa hospital. Sa akin, ang mali dito, nasabi ko na kanina yung pagbi-video ng pasyente, maling-mali po talaga yun. Kaya wag nyo gagawin yan. Pwede niya nang ikayari nyo. Pero dito sa senaryo kasi na to, let's say hindi siya nag-video no, na napanood natin. Mali si doktora. Kasi alam niya yung may tinatawag kasing pagbagong panganak ka, may tinatawag kasi na postpartum depression eh. Dapat naiintindihan ni doktora yon. Hindi dapat siya bumababa sa level nung pasyente. Ayoko ng dahilan na hindi, tao lang kasi ako. Kaya kung ganoon ang dahilan mo, sana hindi ka nagdoktor. 'Di ba? Sana hindi ka nagdoktor. Yung mga kilalang doktor niyan, ang gagawin na lang diyan siguro kung talagang punding-pundi na sila, iiwanan na lang nila yung pasyente eh. Hindi na sila makikipagsagutan ng parang palengke na ganyan. Eh siguro may pinagdadaanan din sa doktora, pero given na yan sa mga pasyente eh. Tayo mga healthcare provider, tayong iintindi sa pasyente. Kasi alam mo, naging culture dito sa Pilipinas. Yung mga healthcare worker kasi, feeling nila mga Diyos sila eh. Ako, first hand ko na experience yung mga kasamahan ko, mga matatandang nurse. Akala mo kung sino pag kinakausap nila yung pasyente eh. Na kung tutuusin, dapat sila yung umuunawa. Biglang mga sagot nila, Mrs. Minsan nga, wag po tayong tatanga-tanga. Yung mga pananalita na ganon. Di ba, healthcare provider tayo eh. Kasama sa trabaho natin yan. Maybe noon, nababurnout na kayo sa trabaho nyo, pero hindi dapat ganun talaga eh. Lalo na yung mga nasa health center. Minsan grabe ang bunganga ng mga yan, min. Pagka nagkakaroon ng sagutan. Kaya sometimes, naiintindihan ko yung pagod ng, kasi kadalasan yan, ang laging katwiran ng mga healthcare provider na yan. Hindi nyo kasi naiintindihan, kami inapapagod din. Kami inapapagod din sa, ba't ganyan na kinuha mong kurso? Kung alam mo naman, bago ako kumuha ng nursing, first year college pa lang ako, pinapamuka na sa amin ang ratio ng pasyente sa nurse. Nung panahon namin, 100 pasyente sa isang nurse eh. Dapat pa lang, may idea ka na kung ano yung pinapasok mo. Yan ang pinakaayaw sa kahit anong trabaho, kahit sa mga subordinates ko. Yan ang ayaw na ayaw kong dahilan na kesyo pagod po ako eh, kaya ako nagawa yung pagkakamali eh. Lahat ng trabaho nakakapagod. 'Di ba? Ang tanging kinakahangaan ko lang talaga na hindi mareklamo ng ganyan yung mga kababayan natin sundalo. Kahit na pagod sila sa bundok, sa hindi sila nagrereklamo. Part ng trabaho kasi nila yun eh. Pinili nila yun eh. 'Di ba?
sana magkaroon tayo ng pagmamahal sa trabaho natin. 'Di ba? Nadagdagan yung ito nga, last na video na to. Nadagdagan. Next issue, ano tong susunod na issue na to? Rider at manager nagtalo dahil sa i-deliver na pizza. Tama ba ang approach ng manager sa rider? Tingnan nga natin. Ano pangalan mo? Pangalan ko. Ano inuuna ko, Tabay? Kinausap ko Kaya ka pa nandiyan, no? Oh, kinausap ko, tinawag ko ah. Malamig na yung pizza. Kinausap ko, inaalam ko kung anong tama yung pin location mo. Nung inalam ko, pinapakancel mo na? Hindi ganyan yung ibang manager. Teka. Malamig na yung pizza. Wala eh. Basta pumunta ako dito. Wala ka pang dax. Eh, wala naman talaga ang panda eh. Sa Grab mo ipa-deliver. Wala naman talaga ang panda eh. Inuuna ko tumambay. Sinungaling ka. Hindi ko makokomentan to, sorry. Kasi hindi ko naman alam kasi yung sistema nila eh. Pero ang pinakamasasabi ko lang dito sa video na to, huwag pa irali ng init ng ulo. Alam mo yung ibang manager dito, kapag karong pin sila na nagkukusap, bumalik kami dito, dadagdagan nila. Nasaan ka, kuya? Ha? Ano pangalan? Hindi ko makokomenta, hindi ko kasi alam yung sistema nila eh. Sorry ha, kung pero so far yan lang po muna pag-uusapan natin Comment kayo sa baba kung ano masasabi nyo. Magandang hapon po. Bye-bye.